sa nangyari kay na tatay? Napadaan lang ako. Nadamay pa nga ako sa aksidente, oh. Minalas pa nga ako, eh. So, iba tong baril na to? May lisensya yan. Dahil bodyguard ako ni Ma'am Nushi at ni Ma'am Morgana. Sinihata si Dad. Oh, so? Nasabi ko sa kanya na may secret ako. Gaga ka ba? Ba't mo ginawa yun? Abala sila sa pagkamatay ni Justine at paghahanap kung sinong bumangga sa kotse ni RJ. Huwag ka na mag-alala. Kung sino man yung bumangga sa kanila, sana mamatay na siyang hayop siya. Pag-gising po ninyo, itutuloy po natin yung plano natin pumunta sa US. Pinipressure mo si Daddy. Binibigyan ko lang naman siya ng hope eh. Masama ba yun? In his condition, do you really think aabot siya sa trial? Dad? Nakita ba nila kung sino yung bumangga sa kanila? Opo. Lalaki. Moreno, matangkad. Pero hindi po nila namukhaan dahil nakasuot po ng hoodie at meron pong cap. Hindi kaya si Carlos yun? Ano, ikaw ba ang bumangga kay RJ? Oo nga eh. Pero hindi pa napurin hayop na yun. Pero at least, natuluyan mo ang target ko. Pero bakit kaya hindi siya nagsasalita? Hindi ko alam. Pwede bang maging masaya ka na lang na gising na siya? May pabor ako sa'yo. Patayin mo si RJ hanggat may pagkakataon ka pa. Hello? Hello? Hindi kita marinig. Hello, Moira! Sa tingin niyo po ba na yung sasabihin po ni Justine na sabi niya na po kay tatay? Naku, anak. Tatay mo lang makakasagot niyan. RJ, are you okay? Ay! Anak ko ba si Zoe? Answer me! Hindi! Hindi mo anak si Zoe! Sino ang tatay ni Zoe? Sino? Ayaw mo sumagot, ha? Robert, wag! Robert, wag! Robert! Alam ko na. Ang alin, pare? Pare, get the crash card. Prepare mo na sa kwarto. RJ, are you okay? What's going on? Hindi ikaw ang kailangan ko. Ibalik mo ako sa kwarto. Nasaan si Lynette? What? Si Lynette ang kailangan ko. Sige na, Morgana. Ako nang bahala. Balik mo lang ako sa kwarto, Ray. Tsaka na. Ray. Babalik ko na muna sa kwarto. Sige na. Mukhang masama ang tama sa ulo ni RJ. This is good. Kahit sabihin ni Carlos ang sikreto namin kay RJ, walang maniniwala sa dalawang siraang ulo. RJ? RJ, salamat gising ka na. RJ, maiwan ko na muna kayong dalawa. Lynette, kung may problema, text mo lang ako. Sige, salamat, Doc Ray. RJ, kamusta pakiramdam mo? Ha? Okay ka lang ba? May kailangan ka ba? RJ, ano ba nangyari? Lynette, bumalik na ang alaala ko. I can remember everything now. Talaga? Salamat naman sa Diyos. Salamat, bumalik na yung alaala mo, RJ. At naalala ko na kung ano na-discover ko bago ako na-aksidente. Ano yun? Hindi ko anak si Zoe. Hindi ako ang tatay niya. RJ, anong ibig mong sabihin na hindi mo anak si Zoe? Naalala ko na lahat, Lynette. Malinaw na sa akin kung bakit ako na-aksidente. Dahil nalaman ko na hindi ko anak si Zoe. Hindi ko siya totoong anak. At yan ang matagal na tinatago sa akin ni Moira. 0%? Hindi match si Zoe at saka si Annalyn? Are you sure complete ang specimen? Yes, Doc. May specimen from Zoe's mother and Annalyn's mother. Ibig sabihin, hindi sila magkapatid? May paternity test na kami ni Annalyn. Nag-match kami. May DNA siblingship test si Zoe at saka si Annalyn. At hindi sila nag-match. Lalo pang napatunayan yun dahil sa DNA test namin ni Annalyn. Siya lang ang anak ko. Hindi si Zoe.
Niloko ako ni Moira. Pinaniwala niya sa akin na anak ko si Zoe. Pero nung nalaman ko ang totoo, nag-away kami. Sino ang tatay ni Zoe? Sino? Ayaw mo sumagot, ha? Robert, wag! Robert, no, wag! Robert! Kaya, nung sasabihin ko na kay Zoe, pinigilan niya ako. Kaya niya ako natulak sa hagdan. RJ, si Zoe, alam ba niya yung totoo? Nasabi ba sa kanya ni Moira? Sa tingin ko, hindi alam ni Zoe. Sa tingin ko, itinago sa kanya ni Moira yun. Anong gagawin ko, Lynette? Buong buhay, inakala ko na si Zoe ay anak ko. Mahirap tanggapin na hindi ko siya kadugo. Masakit sa akin dahil mahal ko siya. She's my princess. My firstborn. Tapos, lahat yun masisira lang dahil sa panluloko ni Moira. Kung masakit para sa akin na malaman to, paano pa kaya kay Zoe? Paano tatanggapin ni Zoe na hindi pala ako ang totoong ama niya? RJ, at sa tingin ko, kailangan mo ito pag-isipan ng mabuti. Baka naman kasi, hindi mo na kailangan sabihin kay Zoe yung totoo. Kasi katulad naman nung sinabi mo, diba? Minahal mo siya na parang sarili mong anak. Buong buhay mo, yun ang akala mo. Na totoong anak mo si Zoe. Pero RJ, totoong anak mo siya. At yun din ang alam ni Zoe, na ikaw ang tatay niya. Baka mas makakabuti kay Zoe kung hindi na niya malaman yung totoo. RJ, alam mo kung minsan tayo, kailangan natin maging selfish para hindi natin masaktan yung mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na kapag alam natin na masasaktan natin sila o tuluyan na silang mawawala sa buhay natin. RJ, wala na si Moira. Kayong dalawa na lang ni Annalyn ng pamilya ni Zoe. Hahayaan mo ba siya na tuluyan ng mawala sa buhay mo? RJ, tatanungin kita. Hindi ko alam. May nabago ba nung nalaman mo yung totoo? Nabawasan ba yung pagmamahal mo kay Zoe? Wala. Siya pa rin yung Zoe na pinalaki ko, inalagaan ko, pinotektahan ko. Oh, ayun naman pala eh. Alam mo, RJ, kung ako lang, hindi ko na lang sasabihin kay Zoe. Sa ngayon, katulad ng sinabi ko, wala na si Moira para itama mo lahat ng pagkakamali niya. Si Zoe, okay naman siya ngayon, diba? At okay na rin silang dalawa ni Annalyn. Mas makakabuti kung mo na lang sabihin kay Zoe yung totoo sa ngayon. RJ, huwag mo nang ayusin ang isang bagay na hindi naman sira. Baka naman kasi sa kagustuhan mong maayos lahat ng pagkakamaling ginawa ni Moira. Baka ito pang makasira sa inyong dalawa ni Zoe. Ate. Tay. Ate. I'm sorry, ate. I'm sorry, hindi ko naprotektahan si Justine, ate. I'm sorry. I'm sorry, ate. I'm sorry. Obeng, no. Don't blame yourself. Wala kang kasalanan.
Kung meron man dapat sisihin yun, yung taong nakabangga sa inyo. Pangako, ate. Hahanapin ko yung gumawa nito. Huwag mo naman nang isipin yun. Ang importante, magpagaling ka muna. Magpahinga. I'm really sorry. I'm really sorry. Ang sakit ng palatalagaan mo. Kailan kami naging okay ni Justin? Doon pa siya nawala. Di ba? Dapat tayong mga magulang. Tayong inililibing ng mga anak natin. Not the other way around. Ang sakit lang yung tanggapin na nawalan ako ng anak. Ang sakit. Ang sakit, Obeng. Ang sakit. Ang sakit. Sakit. Zoe. Anak. Always remember, mahal na mahal kita. At hindi magbabago yun. Because you'll always be my daughter. Of course, Dad. I'll always be your daughter. Natatakot lang siguro ang daddy ninyo. Ayaw niyang maranasan ang pinagdadaanan ko ngayon. After seeing what happened to me and Justin. Mahirap mawala ng anak. Dad, hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan. Hindi ka namin iiwan ni Annalyn. O, ayan, Annalyn, ha? Mabuti na lang at tapos na yung shift mo at makakasama ka na namin ng nanay mo papunta sa burol ni Justin. Oo nga po, Ninang eh. Mabuti na rin po yun para mabantayan ko po si tatay dun sa burol. Babantayan? Bakit? Eh, kasi alam ko naman po na sobrang affected po siya sa nangyari kay Justin. Alam mo na, natural lang naman yun. Eh, pamangkin niya yung nawala. Tapos nung nangyari yung aksidente, siya yung kasama. Eh, siguro nagigilty siya. Alam niyo po, nagiyakap nga po ni tatay ng mahigpit si Zoe kanina eh. Paisip lang po ako kasi parang sobra po yung reaksyon ni tatay. Parang si Zoe po yung na-aksidente eh. Parang talaga nag-aalala po siya na baka mawala si Zoe sa kanya. Tsaka doon naman po ako pero hindi niya ako niyakap ng ganun. Asus, nagsiselos pa yata ang inaanak ko. At hindi po, Ninang. Nag-worry lang po ako dun sa naging reaksyon po ni tatay. Anak, alam mo, sigurado ko, wala namang ibig sabihin yung yakap ng tatay mo kay Zoe. Huwag mo na isipin yun, wala yun. Basta ang mahalaga, palagi lang tayo nandito, nakaalalay, tsaka nakasuporta sa tatay mo. Ha? Lynette,
Bakit kailangan ng alalay at suporta kay Doc RJ? Para saan? Hindi, ang ibig kong sabihin, kailangan nakasuporta tayo, nakaalalay tayo, hindi lang kay RJ. Kung hindi, siyempre, pati na rin kay Ma'am Giselle. Kasi siyempre, di ba, mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Di ba? Kaya anak, huwag mo nang isipin yun. Wala yun. Ha? Sige. Gustong-gusto ko na po kayo mayakap. I love you so much. Hindi na ako papayag na mawalay pa tayo. Patawarin mo na ako, anak. Patawarin mo, Mami. Sorry. Sorry din, anak. Mahal kita, mahal na mahal ka ng Mami. Okay? I love you so much. Mahal na mahal din po kita. Hello? Eric? Giselle, I'm sorry to bother you. Wala na kasi akong ibang mapagtanungan eh. I need to talk to Justine. Kanina ko pa siya tinatawagan pero cannot be reach yung number niya. She also told me, nagkapatawaran na raw kayo. Eric, Justine is... Just tell me where she is. May importante lang kaming pag-uusapan. Kasama mo ba siya? Eric, something terrible happened to Justine, and I just don't know how to tell you. I'm sorry. I'm sorry, Eric. I'm so sorry. Wait. Giselle, anong nangyari kay Justine? Bakit ka umiiyak? Doc Annalyn. Doc, condolences ha. Makikiramay kami. At saka sabi nga rin pala ni Doc Joanne, ni Doc Joy, tsaka ni Doc Ken, condolence din daw. Si Doc Luke naman, baka din sumunod kasi may duty pa sila eh. Tsaka Doc, pumilit kasi siyang sumama. So, ayan siya. I just wanted to see you. I know this is not easy for you and your family. I'm so sorry for your loss. Thank you, Doc Kim, and I really appreciate your effort. If you need someone to talk, I'm always here for you. Let's go inside. Yes, let's go before anything else. Yeah. Olga, bilisan mo. Yes, ma'am. Ano po yan? Isn't it obvious? It's a despedida gift for Justine to celebrate how she lived her life. Pasensya na po kayo pero hindi po to party, kaya pwede po ba ilabas nyo na po yan? And who are you to tell me what I can and cannot do? I spent a lot for this.
At yung hindi mo pagtanggap, pambabastos yan. Ako pa po yung bastos. Pwede po ba nakikiusap po ako bago po yan nakita ni Tita Giselle, ilabas niyo na po yan. You can't stop me. Olga, let's go! Yes, ma'am. Paraanin mo kasi ako! Ay! Look at what you've done! Pasensya na po, sinabihan ko po kayong ilabas niyo, di ba? Alam mo, kahit kailan, pakailamera ka talaga. Masama bang makiramay at pagdala ng regalo? Opo, masama po. Ginagawa niyong katatawanan yung burol ng pinsan ko eh. Sa tingin niyo po ba matutuwa si Tita Giselle kapag nakita niya yan? Hindi niyo na po nirespeto yung pagkawala ni Justin eh. Alam niyo po, kung gusto niyo ng gulo, wag po dito. Kaya please lang po, lumabas na kayo kasama yung kalat niyo. Let's go, Olga. Linisin mo yan! Buwisit talaga yung Annalyn na yan. Sinira na nga yung cake ko, pati ba naman plano ko? Seriously, Mom? Sino ba namang taong nasa matinong pag-iisip ang magbibigay ng cake sa burol na may message na Bon Voyage? Kahit naman sinong makakita doon magagalit. That was so disrespectful. So, kinakampihan mo pa yung hilaw mong kapatid? Because what you did was so stupid. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Zoe. Dapat kasi hindi mo na ginawa yun. Dapat nga hindi ka na nagpunta doon eh. Nawalan sila. Let them grieve. Hindi pa ba enough yung pain na nararamdaman nila? No, it's not enough. Yang sugat na nararamdaman nila. Imbis na gamutin ko, ididiin ko pa yun lalo hanggat sumigaw sila sa sakit. Because that's exactly what they deserve. And while they're screaming in pain, I'm gonna be celebrating. Lahat ng mga binigay sa akin ng universe for my benefit, yung pagkamatay ng Lolo Pepe mo, yung panggugulo ko sa buhay nila, even my second chance in life, I celebrate all that. Ito pa kaya? Mom, I'm gonna show them how to turn a boring funeral into a spectacle they'll never forget. Grabe naman talaga to si Morgana. Hindi pinalagpas pati tong burol ni Justin. Alam mo, anak, hindi lang mukha ni Moira yung nakuha niya, pati yung malademonyo niyang ugaling nakuha na rin niya. Kaya nga po eh. Mabuti na lang din po na hindi po yung nakita ni Tita Giselle. Kung hindi, baka nagkagulo pa po. Sandali, nasaan na palang Tita Giselle mo? At dinala po siya ni tatay sa Apex. Nihilo po kasi siya, tumaas po yung BP eh, kaya dinala po sa ER. Hindi ko naman siya masisisi kung ganun ang nangyari sa kanya. Eh kahit naman ako eh. Kung baka nga mas malala pa doon yung mangyari sa akin, baka nga hindi ko pa kayanin. Teka anak, paano nga pala pag dumating na si Eric? Eh ang sabi sa akin ng tatay mo, mamayang gabi daw yung dating niya. Paano kaya sasabihin ni Ma'am Giselle sa kanya? Kaya nga po eh. Tita Lynette! Tara, Annalyn! Tingnan niyo po yung paparating sa labas. Tara po! Ano yun? Sandali, ano nangyayari dito? Bakit kayo nandito, ha? Pwede ba itigil nyo yan? Sinabi lang tumigil na kayo eh. Tanggalin nyo nga yan. I was too selfish. Kung meron man dapat sisihin sa nangyari sa kanya, ako yun. I
put her into this situation. Hindi ka mapapatawad ng sarili ko. I'm so sorry. I'm sorry. Aray! Pati patay hindi mo na pinalagpas? Nagmamagandang loob na ngayong tao, minamasama mo pa? Puntahan mo yung puntod ng kapatid mo. Doon ka magpa-dragon dance. Pagkatapos nun, sumunod ka na rin sa kanya. Let me remind you, hindi ka pa kasal sa daddy ko. Nanay ka lang ni Annalyn. At wala kang karapatan na saktan yung pamilya ko. Zoe, huwag mo pagsalitaan ng ganyan ang tita Lynette mo. Isa kang kabit! Isa kang disgrasyada at hindi mababago yon. Zoe, that's enough! Huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi ka isang tanyag.